Si Mateo ay isang mangingisda. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral kaya ito lamang ang kabuhayang alam niya. Naminana pa mismo niya sa kanyang tatay. May pamilya na siya at 3 ang kanyang anak. Isang nasa kolehiyo at 2 ang nasa elementarya. Isang gabi, habang nakatanaw siya sa dagat at nagkakape, ay lumapit ang anak niyang si Joseph. Sinabi nito sa kanya na kailangan na daw ang bayad pang matrikula. Napabuntong hininga na lang si Mateo dahil alam niyang kahit ilang oras pa siyang pumalaot sa dagat ay kakaunti talaga ang nahuhuli niyang isda. Gayunpaman ay ngumiti pa rin siya sa kanyang anak at sinabing, "Sige anak, gagawan ko ng paraan." Madaling araw habang tulog pa ang pamilya ni Mateo ay pumunta na siya sa tindahan upang mangutang ng gasolina, kape at biskwit na dadalhin niya sa pamamalaot. "Aling Tina, pautang nga ho ako ng gasolina, samahan niyo na rin po ng kape at biskwit." Pagkatapos niyang sabihin ang mga katagang yon ay natigilan siya dahil pinakita ng matanda sa kanya ang haba ng kanyang utang. "Ano ka ba naman Mateo? Ang haba na ng lista ng utang mo. Kailan mo ba ako babayaran? Kailangan ko rin ng puhunan para makabili ng kailangan dito sa tindahan na ba?" Napatungo na lang si Mateo dahil sa matinding hiya at sinabing, "Aling Tina, babayaran ko naman po, tubuan nyo na lang po ulit gaya ng dati. Pasensya na po talaga kayo." "Aba, hindi pwedeng pasensya lagi ah. Total maayos ka naman makipag-usap. Sige, papautangin ulit kita pero ito na ang huli ah. Bukas kapag hindi ka na nakabayad, hindi na kita mapapautang. Pasensya ka na." Pagkatapos maibigay ni Aling Tina ang inuutang ni Mateo, ay umalis na siya na may mumunting butil sa mata. Hindi na niya alam ang gagawin sa sunod-sunod na problema na ito. Hinang-hina na umalis siya sa pangpang para pumalaot na ulit. Habang sarangin ang kanyang bangka, napapaisip siya kung ano ba ang nagawa niyang mali at kung bakit ang Diyos ay parang may lihim na galit sa kanya. Ang lawak ng dagat pero kakarampot na isda lang ang aking nahuhuli, sabi niya sa kanyang sarili. Naiisip niya na baka malas lang talaga siya. Dati pa kasi sa lahat ng magkakapatid ay siya lang ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil tinulungan niya muna ang kanyang kapatid. Nagpaubaya siya at pinasok ang kahit na anong trabaho para lang may pambigay siyang baon sa kanyang magkakapatid. Ngunit sa huli, kahit natulungan niyang makamit ang tagumpay ng mga kapatid niya, ay hindi man lang siya pinasalamatan ng mga ito. Ni makamusta ay wala siyang naririnig. Napabuntong hininga na lang ulit siya nang maalala ang sinabi ng kanyang anak. Kailangan na nito ng pangmatrikula. Kung tutuusin ay gusto na niya sanang patigilin muna ang kanyang panganay na anak at tulungan na muna siya sa trabaho. Ang kaso lang ay pinakiusapan siya ng kanyang asawa na sayang rin daw kasi at 1 taon na lang ay gagraduate na ito. Sa isipin yon ay napatingala siya sa langit. Madilim pa at iba ang ihip ng hangin. Mukhang uulan. Pero hindi siya pwedeng bumalik sa pampang na walang huling isda. Kaya tumuloy na lang siya. At maya-maya pa ay tinigil na niya ang bangkang limotor at unti-unti nang ibinaba ang kanyang lambat. Tsaka siyang nag-intay ng 1 oras bago ito iahon. At nang maiahon na ni Mateo ang kanyang lambat at makita ang kanyang huli, ay tuluyan na siyang napaiyak kasi 3 isda lang ang laman noon. 2 galunggong at 1 tamban. Naghalo-halo na ang nararamdaman ni Mateo. Sa isip niya ay hanggang kailan ba magiging ganito ang takbo ng buhay niya. Kahit gusto niyang bigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya ay hindi na niya magawa kasi sa isip niya ay isa lang siyang hamak na mangingisda. At kung hindi pa nga sapat ang malas ng araw na yun, ay nagsimula na ngang umulan.
kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha ay nagagalit at nalulungkot nang tumingala siya sa langit. Diyos ko, ano bang nagawa ko sa iyo? Bakit mo ako pinaparusahan ng ganito? Wala akong pinatay, hindi ako magnanakaw, hindi ako nakikiapid. Marangal akong tao kahit na ganito lang ang trabaho ko. Pagkatapos ni Mateyong bigkasin ang mga salitang yun, ay napaluhod na lang siya at doon umiyak ng umiyak. At nang mahimasmasan siya ay tumingala ulit siya sa langit. Hindi po ako galit, Panginoon ko. Dala lang ng nararamdaman ko, kaya ako nasabi yun. Hindi kita sinisisi sa lahat ng nangyayari sa akin. Salamat po sa regalo ng buhay at pamilya. Malungkot man ngunit naisip niya na tayo ang gumagawa ng ating tadhana at kaya nandyan ng Diyos ay para gabayan niya tayo sa mga desisyon na ating ginagawa. Pagkatapos makuha ang 3 istang nahuli, ay inilagay niya ito sa timba at agad niyang pinaandar ulit ang bangka para lumipat ng pwesto. Gaya kanina ay binaba niya ulit ang lambat at naghintay. Umuulan man ay umaasa pa rin siya na may mahuli kahit kaunti lang pang ulam man lang sana ng pamilya. Makalipas ulit ang 1 oras ay nagulat siya dahil biglang gumewang ang bangka na animoy may malaking isda ang nagpauga dito. Nagulat man ay hinila na niya ang lambat. 1, 2, 3 hila at isa pa ulit na hila ang ginawa ni Mateo, ngunit hindi talaga umaangat ang lambat. Kinakabahan man na baka bumaliktad ang bangka sa sobrang bigat ng lambat, ay napuno ng saya ang kanyang puso dahil isa lang ang ibig sabihin nito. Maraming huli ang kanyang wika. Kaya naman, sa mga lawang pagkakataon, inangat niya ng buong puwersa ang lambat. 1, 2, 3, 4, at 5 pag-angat pa ay tuluyan na ngang tumambad ang maraming isda. Agad-agad na inalis ni Mateo ang mga isda sa lambat at inilagay sa lagayan niya sa timba. Walang pagsidlan ang saya ni Mateo dahil ang mga istang nahuli niya pa ay mamahalin. May pampano, lapu-lapu, maya-maya at may supo pa na napasama. Pagkatapos niyang mailagay ang mga isda ay napaupo na lang siya sa pagod at sobrang saya. Hindi maalis sa labi niya ang ngiti. Salamat sa Diyos, ang wika niya. At isa pang beses na tiningnan niya ang mga timba, lahat ay punong-puno. 4 na timbang puno ng isda. Ngunit sa isip na Mateo ay hindi lang isda yun. Yun ay 4 na timbang puno ng pag-asa. Napagdesisyonan na rin ni Mateo ang umuwi dahil kahit gusto niya pang manghuli pa dahil baka meron pang isda doon ay wala na siyang paglalagyan. Habang tinatahak niya ang pabalik sa Pampang, tumila na ang ulan. Gayunpaman ay may kadiliman pa rin ang paligid dahil makulimlim pa. Nang matanaw na niya ang Pampang ay agad siyang napatayo. Hindi dahil malapit na siya sa Pampang, kundi dahil may liwanag na bagay na nasa gitna mismo ng daraanan niya. Nang makalapit dito ang bangka, ay agad niyang pinatay muna ang makina. Ano ito? Tanong niya sa isip. Dahil sa kanyang kuryosidad ay nagsuot siya ng antipara at agad na tumalon. Habang lumalangoy sa papalapit na liwanag na yun, ay wala naman siyang napansin. Pero bakit may liwanag? Tanong niya. Umahon siya at tiningnan ulit ang liwanag. Baka dahil lang ito sa araw. Pero wala namang araw. Kaya tumingin siya sa langit
at doon niya nakita na nakasilip pala ng konti si Haring Araw. Tumalikod na si Mateo at akmang aalis na nang may napansin siyang isang talaba. Hindi normal sa kanyang mga mata na makakita ng ganito kalaking talaba. Kaya naman nilapitan niya ito, sinubukan niyang iangat. Pero gumalaw lang ito ng konti. Kaya lumangoy na lang ulit siya papunta sa kanyang bangka. Hingal na hingal si Mateo pagkaahon niya sa dagat. Higit siyang tumingin sa paligid at tinandaan ang pwesto ng malaking talaba na yun. Ibinaba niya ang lambat para may palatandaan siya. Umalis na siya at dumiretso na sa pampang. Agad siyang sinalubong ng mga mamimili. Natuwa ang mga mamimili dahil ganitong isda talaga ang gustong-gusto nilang binibili. May lumapit sa kanyang isang babae at agad na binulong ang kanyang nais na presyo sa kanyang mga huling isda. Pumayag na siya sa 35 pesos na alok dito. Sige po, kunin niyo na. Ang wika ni Mateo. Nagbayad agad ang ginang sa kanya at siya'y umalis na. Dala ang kanyang timba na kanina lang ay puno pa ng mga isda. Agad dumiretso si Mateo sa tindahan na inutangan niya kanina. Aling Tina, babayaran ko na po ang mga utang ko. Aba mabuti naman. Marami yatang huli Mateo Salamat ho sa Diyos. Pagkatapos niyang bayaran ang matanda ay dumiretso na siya sa bahay nila na may malaking ngiti sa labi. Wala ang mga anak ni Mateo dito dahil nasa eskwelahan, kaya naman ang asawa niya lang ang kanyang nadatnan na naglalaba. Pinagmasdan niya ang asawa niya at unti-unting lumapit dito. Napatingin ang asawa niya sa kanya at tila nagulat dahil maaga yatang nakauwi ang kanyang asawa. Ang aga mo naman yata Mateo, may nahuli ka na bang mga isda? Teka nga at ipagtitimpla muna kita ng kape mo. Napangiti si Mateo doon dahil kilalang kilala talaga siya ng kanyang asawa. Kapag kasi palagi siyang umuuwi ay palagi siyang nagkakape. Kaabot ng kape sa kanya ay inabot na rin ni Mateo ang pera na pinaghirapan niya. Nagulat pa ang kanyang asawa, ngunit kalaunan ay napangiti na rin. Kasi kahit papano ay may ipangbabayad na rin sila sa matrikula ng kanilang panganay at may pangkain na rin sila sa mga susunod pa na linggo. Napayakap na lang siya sa kanyang asawa. Hindi mailap ang isda ngayon, mabuti ang ating Panginoon, ang sabi ni Mateo. Kinahapunan nang makauwi na ang panganay niyang anak na si Joseph ay pumunta sila sa pampang. Tay, ano ba ang gagawin natin dito? Sumama ka na lang anak, maipapatulong lang ako sa iyong buhatin. At agad na silang pumunta sa lambat na binaba ni Mateo kanina. Tinigil niya ang kanyang bangka at agad na nagsuot ng antipara. Hinahanap niya muna ang talaba na nakita niya kanina at makalipas ang ilang minuto pa ay nakita na niya ito at agad-agad siyang umahon at tinawag ang anak. Pinagsuot niya ito ng antipara at sinabing sumama sa kanya. Agad naman kumilos ang binata at sabay na silang tinahak ang ilalim ng dagat. Nang marating na nila ang pinaglalagyan ng talaba, ay agad na suminya si Mateo na buhatin nila ang talaba. At ganun na ang kanilang ginawa. Nang mabuhat na nila ito papunta sa bangka, ay agad nila itong sinuri. Nagulat rin ang binata sa kanyang nakita dahil ang laki ng talaba na yun. Hindi yun normal sa nakikita nila. Binuhat muli ni Mateo ang talaba. Sa tansya niya ay 3 hanggang 4 na kilo ang bigat nito. Kaya siguro hindi niya mabuhat kanina ay marahil nasa dagat siya. Agad-agad silang bumalik sa pampang at nang makarating sila ay agad niyang nilagay sa sako ang talaba at nagmadaling umuwi.
Pinapicturean niya sa kanyang anak yon at sinabing i-post ito sa social media at ipatanong kung ano ito. At wala pa mang 5 minuto ang lumipas ay may nagko-comment na nagsasabing ito daw ay may laman na perlas. Nagulat ang mag-ama sa kanilang nalaman. Agad-agad na kinuha nila ang talim at sinubukang buksan ito. Hindi pala ito madali sa isip-isip ni Mateo. Pagkatapos ng mga 30 minuto ay nabuksan na nila. At tama nga, may lamang perlas ang higanting talaba na ito. Ito na ba ang simula ng pagbabago ng aming buhay? Sabi ni Mateo sa kanyang isip. Kulay matingkad na ginto ang laman nito at manghang-mangha sila dito. Inalis nila ito sa shell niya at sinipat at halos maluha sila sa saya dahil nag-aasam sila na may bibili nitong perlas na nakuha nila. Biglang dumating ang asawa niya kasama ang kanilang 2 pang anak. Nagulat sila kung bakit may malaking talaba na nandito at bakit may hawak silang perlas na kulay ginto. Napayakap na lang si Mateo sa asawa at mga anak sa labis na saya. Kung may halaga man ito, maliit man o malaki, ay gagamitin namin ito para sa pag-aaral ng mga bata, maayos ang tirahan namin at makapagpatayo man lang ng kahit na maliit na tindahan, ang sabi ni Mateo sa kanyang isip. Napatingala ulit siya sa langit at sinabing, "Salamat sa biyaya ng dagat, salamat sa Diyos." Ang kwentong ito ay nagpapatunay na ang buhay natin ay parang alon sa dagat. May alon na mabagsik na parang kakainin ka ng buhay at may alon na rin naman na banayad lang. Sana lahat tayo ay maging katulad ni Mateo na kahit ano pang problema ang ibato sa kanyang buhay at kahit ano pang kamalasan ang dumating sa atin ay hindi pa rin nawawala ang faith niya na nasa taas.